What's up mga kabungal? Nandito ako ngayon sa labas ng Mabuhay City. Tayo ngayon na magpo-food trip at meron akong nakita na nagtitinda ng siomai, no? Isa siya sa mga kakaibang nagtitinda ng siomai dito kasi yung kanyang parang lalagyanan ng siomai is napakasimple lang, no? Tapos nandito siya sa may tapat ng 7-Eleven, no? So tara. Yung Mabuhay, papunta sa Mabuhay City. Tapos sa tapat ako ng tarpaulin, yung Belardo Elias Dental Clinic, no? Yan, shoutout sa iyo dyan. Tapos andito ako sa may papunta sa may labas ng papuntang side at papuntang GMA, no? At nasa likuran ko naman yung 7-Eleven, no? At yung siomai na tinutukoy ko ay nandito. Yan mga kabungal, no? So kuya, hello! Ikaw yung sinadya ka rito eh. So yung tinitinda mo siomai kuya, kasi sabi ko sa kanila kakaiba. So anong meron sa tinitinda mong siomai? Ano po, masarap. Ha? Ano to, unique. Unique Wala ba? sa iba. Paano mo nasabing wala sa iba yung tinitinda mong siomai? Kasi sabi ko kanina, yung tinitinda mong siomai is yung simple lang, no? So, anong meron doon sa loob ng siomai mo para tikman namin? Para tikman ko yung siomai mo. Meron niyang pork at saka gulay. Kaya healthy. Sa loob? Apo. Okay, no? Homemade po lahat yan. Pati kondo. Oh, okay, no? So yung mga kabungal, no, dito tayo kakain na siomai, no? Tapos yung tinitinda ni Kuya siomai is homemade, no? At meron siyang sangkap na, ano nga yung kuya? Yung pork and gulay sa loob ng kanyang siomai, no? So tara, tikman na natin, no? So yan, mga kabungal, no? Ayan yung tinitinda ni Kuya siomai. Tapos, magkano yung mga presyo na tinitinda mo, kuya? 25 po. Ano, kuya? 25 limang piraso. So 25 limang piraso, yun na yung pinaka-fixed price o meron pang pinakamababa? Yun lang. Yun lang. Parang 5 pesos per piece. So may nakita ko rito kuya eh. 15 pesos, 3 pieces. Ano yun? Yun. Isa pa yun. Yun pala pinakamura. So yun mga kabungal, no? Yung tinda ni kuya ay meron siyang tag 25 pesos na 5 pieces na siomai at 15 pesos na 3 pieces na siomai, no? So tara, tikman natin. Kuya, order ako ng 5 pieces para matikman ko na yung siomai mo. Yung maangang po. Yung maanghang ako. Mga kabungal, no, ang sabi ni kuya, kung lalagyan ko daw ng chili, no? So papatimpla ko sa kanya yung tinda niyang siomai para malaman natin kung ano yung lasa ng siomai na tinda ni kuya, no? So sana masarap to para nasa ganon is ma-recommend ko sa inyo yung siomai na tinitinda ni kuya, no? So kuya, anong pangalan mo ya? JC. Ha? JC. So yung pangalan ni kuya, no, JC, no? So tara. So ito mga kabungal, no, ayan yung order kong siomai, no, tinitimplahan na ni kuya, no. So ano yung mga ilalagay mo na toppings niyan, kuya? Ano po? Toyo mansi. Pero ano yan? Special yan. Di ba sa toyo? Kuya, parang hindi ka na nila naririnig. So yun, no, sabi ni kuya, ang ilalagay niya daw is yung toyo mansi. Yun, nilagyan niya na ng garlic, no. Yan yung toasted na garlic, kuya. Homemade din po. So kuya, tatanungin kita ulit, masarap ba yung tinda mong siomai? Sarap yan po. So yun mga kabungal, no, meron ditong isang bata na bumili ng siomai, no. So gusto niya magpa-shoutout, no. Eto siya. Hello kuya, so ano yung shoutout mo? Ang gawin ko nga, soluble. Anong pangalan? Sige, go lang. Carlo Villar po. Yun, Carl. Sige, dito halika dito, dali. So ano yung sinashoutout mo, kuya? Yung kapatid ko po. So anong pangalan? Carlo. Shout out sa'yo, Carlo, na kapatid niya. Magpakabuhay ka hanggat gusto mo, no? Thank you. Eto na mga kabungal yung in-order kong siomai ni kuya, no? So ayan. Meron siyang toppings na toasted garlic, tapos meron siyang chili, no? Tapos eto na sa loob is yung sa kanyang sauce, no? At nilagyan din ni kuya ng kalamansi, no? So look at this mga kabungal, no? Hindi ko maitaob kasi yung camera ay nasa taas yung niya, yung lens niya, no? So eto mga kabungal, itikman na natin.
talaga. So yung siomai na tinitinda ni Kuya na natikman ko is yung ibang-iba siya sa siomai na tinitinda sa ibang siomayan. Kasi eto, sa pagkakatikim ko mga kabungal is yung kanyang palaman dun sa tinitinda ni siomai is natural na pork, no? Talagang malalasahan mo sa kanya yung giniling, no? Pero ang pinagkaiba nun sa nung tinitinda doon sa mga iba't ibang siomai is yung tinitinda nila is hindi sila natural na pork na giniling, no. So eto mga kabungal is natural at walang halo, no. Pera na lang doon sa sinasabi ni Kuya na gulay. Pero hindi ko talaga siya nalalasahan mga kabungal. Nalalasahan ko is yung pork na giniling. So tikman pa natin ang isa pa. Okay, 10 out of 10 mga kabungal, no? Bibigyan ko si Kuya ng score ng 8, no? Doon sa kanyang sauce, no? Medyo matamis-tamis siya na parang na parang meron siyang halong na may pagka-sweetness yung sauce niya, no? Pero sa akin okay lang naman. Malasa siya at masarap din. At yung kanyang siomai is talagang kakaiba, no? So ayan. So shout out sa iyo Alex Biñegas sa taga Phase 2, no? Yung magaling mag-basketball diyan. Mabuhay ka hanggat gusto mo maglaro ng basketball, no? So eto pa mga kabungal, isusubo ko pa. Masarap. I-recommend ko sa inyo mga kabungal na tikman nyo at subukan nyo yung siomai ni Kuya, no? Para nang sa ganun malaman nyo kung masarap ba siya o hindi. Pero sa akin, ito ay masarap. At ito ay masasabi ko na talagang unique sa kakaibang nagtitinda sa ibang mga siomayan mga kabungal. Look at this mga kabungal. Charan! Simot sarap.